Hello, maayong gabi sa inyong tanan. Sa mga in charge nato sa PhilHealth, sa TB Dots, diya sa mga RHU, no, mga ma'am, mga sir. You know, kahit gabi na gumawa talaga ako ng mga example for dots kung paano ito i-fill out ang mga forms, SOA, yung CSF, SOA, CF2, NTP cards, at sa ibang mga forms sa Department of Health. So, ano yung mga kailangan natin mga documentary requirements for TB DOTS? Intensive. So, kailangan natin, number 1, yung CSF or Claim Signature Form na revise po 2018. Again, revise 2018. Hindi po pwede yung luma kasi pag luma, yung form is hindi na yan pwede, ma-denied yung claim. So, yan ang number 1 na kailangan. So, number 2, statement of account or SOA. Then, number 3, claim signature form 2 or the CF2. Then, NTP cards with the CIS number. Halimbawa, itong CIS number is 241004 at saka 0011. Yan ang ibig sabihin ng CIS number. Ano itong 24? Ito ang 24 is the year. Halimbawa, 24. Ngayon lang na ang pasyente na admit sa inyo or nagpa-check up, then mayroong findings na may tuberculosis pala. So, starting ngayon, 24. So, ito ang year. So, ito ang year, yung green, ang kulay. So, 24, that is the year. Yung 1004, that is the last 4 digits sa accreditation number ng inyong TB Dots facility. Then, yung 001, 1, yun ang last 4 digit sa logbook ninyo sa pasyente. Yan ang ibig sabihin doon nga NTP card. Lagyan nyo ng CIS number doon sa pinakaitaas sa left side. Pinakaitaas sa left side. Then, number 5, yung mga lab results na with other DOH form, no? Yan lang po ang kailangan natin sa pag-submit ng DOTS. Yan alam niyo naman paano fill up yung NTP cards kasi before kayo nagiging clerk diyan o in charge sa DOTS sa hospital, nag-training na kayo sa Department of Health. So, yan po ang kailangan nating mga requirements for TB DOTS. Intensive or kahit siya, ma-intensive or ma-maintenance, kailangan talaga natin yan. Yang mga forms na yan. So, ano naman ngayon ang kailangan ng forms? Paano ba pag-fill up yung CSF? Yung CSF, ito ay yung CSF, no? Claim Signature Forms. Halimbawa sa Part 1, Member and Patient Information and Certification. Ito ay PhilHealth Identification ng member. Halimbawa, 18256181131 ay sa member po ito na PhilHealth number. So, halimbawa, ang pasyente si Hala Maria Gaga, yung middle name. Yung member date of birth, 01/05/1956. So, senior citizen siya. So, dito, sa name of patient, lagyan nyo nila ng self. Hunag nang iulit yung Hala Maria Gaga. So, itong confinement period, 2/16/2024, ito yung start sa yung kanyang intensive piece. So, yan talaga ang pag-start sa pagbigay ninyo ng medicine sa kanya. Then, itong 04/13/2024, ito ang last na pagbigay nyo ng medicine sa kanyang intensive DOTS. So, not 150, but is 56 days po niya itong 4/13/2024. From February 16 to April 13, 56 days po ng gamutan. So again, patient date of birth, 015/1956.
Din dito, kasi siya nga ang member, siya ang pasyente, ilagay niyo Maria G. Hala, then signature. No? So, kung hindi siya makapag-signature, pwede dito mag-witness si MHO, ilagay lang ang full name, then signature, then position MHO. Then magtamark dito si Maria Hala kung hindi siya makasulat. Then dito, other reason, ilagyan nga Hans Tremor or very weak or ano ang tapos dito i-check kung sino ang nagtamark si member. Ganyan lang. So, kung yung facility ang mag-witness, wala pong kailangang documents na isubmit yung pasyente. Pero, kung mag-witness ay iba, halimbawa, anak niya, magkailangan ng birth certificate ng anak niya at valid ID. Pero kung yung taga-hospital ang mag-witness, wala na pong kailangan. Ang kailangan lang, clear printed name with signature and position sa taga-hospital po. So, part 2, sa employer certification, hindi kailangan. Then, dito sa consent to access patient record, sa part 3, kailangan ng printed name ni Maria, then signature, then date sign, no? Same with, kung hindi makasulat, mark, then witness po ng taga-hospital at saka other reason, ilagay dito, no? Hans very weak ang pasyente. So, sa part 4 naman, yung healthcare professional information, yung 1001, ito accreditation number, 2583117-0. Ito po ay example lang po naman, hindi ito tunay. At saka yung overprinted name ng doktor. Dapat doktor talaga, hindi pwede ang midwife or nurse. So, signature din, printed name and signature. At kailan niya ito gipermahan, dapat mayroong pizza. So, sa part 5, provider information and certification. So, first case rate ito, 89221. So, dito, pangalan ng in charge, kung si doktor, gusto si doktor, pwede din si doktor, muna si MHO. Kung ayaw ni doktor, din kung mayroon siyang administrative officer nga gusto niyang ipaano dito, papirma, din pwede rin. Then, ito ay example sa intensive phase sa TB DOTS. So, kung mag-claim naman ng ng 89222, yung maintenance, itong 1 lang ang i-change. Tanggalon itong 89221, i-change ito ng 89222 for maintenance phase. Huwag ilagay dito sa second case rate ang 89222. Again, ang 8922 na maintenance phase ay dili pwede ilagay dito sa second case rate. Dapat dito sa first case rate. I-submit lang ang maintenance after na sa intensive. Ang ibig kong sabihin, itong maintenance, mag-start siya after sa intensive phase. So, halimbawa, itong 413, yun ang last medication ng intensive. So, pag-start naman sa maintenance, dapat dito sa confinement period is April 14, 2024 hanggang August 5. Yun ang 112. That is for maintenance. Pero sa iyang 89221 is 56 days only. So, ito ay sample, sabi ko nga, sample ng intensive phase. So, for maintenance na nga claim, ito lang, change ninyong 1 ng 2. So, 89222 kasi yung RBIs ng maintenance phase. So, yun namang sa CF2, no, yung claim form 2, sa TB DOTS, ilagay natin dito yung accreditation number, DOTS, so T, B, then Mother's RHO Clinic, then address, Carmen, then ngalan ng pasyente, Hala Maria, Gaga, then ito, parihara din ito sa yung confinement period sa CSF, CF2 at saka sa SOA, same with the date. No, dapat pariha lang sila, hindi pwedeng iba yung oras sa SOA, iba din ang oras sa CF2. Kinahanglang magkatugma. So, dito, yung admitting diagnosis, si doktor nang bahalang mag-diagnose. Hindi kayo pwedeng mag-diagnose. Same here sa discharge diagnosis, si doktor din. So, halimbawa, itong ICD-10 code is 16.0.
Then RBS code 89221. Then 216, dapat itong dito procedure nakapasok dito sa 216 to April 13 within confinement period ito. So dito, ka-intensive, so i-check ninyo tong intensive phase. Then sa baba sa claim form 2, ilagay ang first case rate sa RBS nga 89221. Then sa likuran ng claim form 2, dito naman ilagay naman ang accreditation number ni doctor, no? Then ang pangalan ni doctor with signature, then kaya date sign. Then no copy on top of PhilHealth benefits. So, dito naman sa part 3, certification of consumption of benefits sa CF2, kasi nga may excess si pasyente, although in baby, dito talaga siya sa dito sa part total copy with the following are. So, yung total actual charges, kasi yung PhilHealth benefits lang natin is 1,950, then 1,300. Kung hindi ito, 3,500. Kung ang actual charges is 1,950, then sa PF, 1,300. So, dito dapat nakalagay sa ibaba. So, 1,950 dito, dahil 1,300 then total. Kaya lang, malaki yung sa actual charges, 3,500 kasi nga mahal yung tambal. So, less yan ng 700, yung 3,500 times 20%, that is 700. Kaya nga, naging 2,800 ito kasi 3,500 minus 700, so 2,800 na lang. Kasi nakalagay dito, amount after application of discount, no? So, na to? Hindi na yung 20% kundi amount after application of discount. So, ang discount nga ng 3,500, again, 20%, that is 700. So, 3,500 minus 700, that is 2,800, minus 1,950, na yun, ito ang atong package, then 850 ang excess. So, no balance billing kasi nga TB dots. So, sa professional fee naman, 2,000 ang nilagay ni doctor. So, na 20% nga discount, mga 400. So, 2,000 minus 400, 1,600. So, 1,300 sa first PhilHealth benefits sa facility o sa doctor. So, 300 na lang yung excess. So, NBB na 300. Again, paano ko ba kinuha ito 1,950? Kasi nga, ang ating 2,500 yung natin, 'di ba? Yung dati. So, ka ng 30%, mag-add kasi nga na-increase na 30%. So, 60, i-multiply na yan ng 60 ang total. So, 1,950. So, ang total naman sa 2,500 times 30%, i-multiply mo na naman ng 40%, nakuha na itong 1,300. So, ito nga, ginote ko dito. This note, example of CF2 intensive phase with 20% senior citizen or PWD. Ito, ang kasi dito kayo naguluhan Hindi kayo marunong dito, mag-fill up. So, kung titingnan ninyo yung isa, yung natin, SOA, itong SOA natin sa dots, muna, mamaya. So, ito, signature din ng member patient, printed name, then signature, then kailan niya na permahan, then certificate of assumption of healthcare institution. Halimbawa, gusto talaga ni doktor na siya magperma dito, di ilagay ang kanyang pangalan with signature, then position niya at kailan siya nag-date sign. Pero kung gusto naman ni doktor na iba ang mag-fill up, pwede rin yung kung sino iyang i-authorize na pang-fill up dyan, pwede rin. So, ngayon, ito nga po ang SOA natin sa ating senior citizen, Ito ang SOA sa senior citizen. Halimbawa, ito, palagi ko sinasabi na ang doktor ang mag-diagnose sa final diagnosis. So, April 16, 2024, then April 13, 2024, mayroon na tayong dito, kanang video. So, ito nga, 3,500 minus 700, ito yung lumalabas kanina sa CF2. So, 2,000 minus 400, lumalabas ang 1,600. Diba? Kung nakita ninyo,
Nilagay ko lang dyan sa drugs and medicine, 3,500. Pero alam naman natin na mas mahal yung tambal. May laboratory pa. Pwede din kayo maglagay dito sa laboratory, sa supplies, sa laboratory, X-ray, no? Magkano ang binayaran, supplies, mga sirens, at iba pa. No, at saka itotal nyo lang dito ang actual charges sa facility, dahil i-multiply niyo ng 20%, dito lumalabas ang 20%. No, ito naman ang first case rate. Dahil ang 3,000, halimbawa ganito, 3,500 minus 700 minus 1,950, 850. Yun ang nakalagay doon sa CF2. Then sa professional fee, 2,000, so 20% discount, 400. So 2,000 minus 400, that is 1,600. Yun nakalagay ganyan sa CF2 na nasa gitna na column, 1,600. Then less 1,300, 300 na lang yung excess sa pasyente. So NBB, itotal natin 850 at 300, that is 1,150. Pero NBB pa rin, no? So ito ngayon ang new case rate sa ating TB Dots. Starting February 14, 2024 na admission. This is intensive phase. So again, kailangan dito pangalan ng doktor, then dito naman billing clerk, then dito naman dapat may perma, dito naman sa pasyente o sa member din may perma, no? So again, may nagawa na tayong video diyan. So makikita nyo doon.